Jeremiah chapter 33 verse 6. Kung kayo po ay nandyan na, say amen. Ito po ang nasasabi, Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. Ang ating pong pag-aaral sa umagang ito ay may pinamagatang dealing with sickness and disabilities. Dealing with sickness and disabilities. Paano nga ba haharapin ang mga sakit at karamdaman sa ating buhay? Let us go to the Lord in prayer. Let us close our eyes. Lord Heavenly Father, today kami po ay sama-sama na lumalapit sa inyo. None of us here is worthy to come to your throne. Kami ay makasalanan, kami ay may pagkukulang, kami ay napapalayo, napapalihis. But we humble ourselves, O God. Pakalinisin niyo po kami sa umagang ito. Dalangin po namin na ang inyong anak na si Jesus ang siyang makita niyo sa umagang ito, upang kami maging karapat-dapat. Thank you, Lord, because there is a place that we can gather together. Na bagamat iba-iba ang aming mga takbo sa buhay, iba-iba ang aming mga ginagawa, pero sa araw na ito, isa lamang ang aming layunin, dala ang aming mga pasasalamat, mga testimony of praises. Kami po, Panginoon, ay sama-sama na nagpupuri sa inyo, not of who we are, hindi dahil kung sino kami, kung ano ang meron kami, but because of who you are, O God, nandito po kami ngayon. It's only by your grace. Lord, I pray today, nawa Panginoon, mangusap po kayo sa aming puso. Help us, Lord, to meditate your word, and may we apply it in our hearts. Tulungan niyo po, Panginoon, kami na sa panahon ngayon na talagang halos wala na kaming makitang magandang balita sa telebisyon. Pero salamat, meron pa ring salita ng Diyos na naghahayag ng pag-asa, naghahayag ng mabuting balita. I pray, O God, today, alam ko po, iba-iba ang pinagdadaanan namin. Pero Lord, be with us. Be our refuge. Be our shelter. Be our healer and our provider. I pray, O God, sa aming mga bisita, kayo po ang siyang magbukas ng kanilang puso. May they realize, God, na ang buhay na ito ay walang kasiguraduhan. That death is coming no matter how we try to escape it. Pero mahalaga sa buhay na masigurado natin kung saan tayo pupunta sa oras na tayo ay bawian ng kamatayan. It is an eternal hope, an eternal security na tinanggap natin ang Diyos sa ating puso bilang tagapagligtas. Help this preacher to preach. Bigyan niyo po ako ng kalakasan. Help my voice. Give me sound mind, power, and liberty to preach the word of God. Ang lahat mong ito dinadalangin namin. In Christ's name we pray. Amen and amen. Please be seated. Dealing with sickness and disabilities. Paano haharapin ang mga karamdaman na maaring marami sa ngayon ang siyang pinagdadaanan. Iba't iba ng krisis ang meron sa mundo at kada problema ay talagang ito ay nagkokos sa atin ng hindi magandang kalagayan. It's a bad thing to have a financial problem. Maaring sa ngayon, ang problema ng tao ay pinansyal, maraming nawalan ng trabaho, maraming mga negosyo ang napasara at nanghina. That is very common to all of us. Maaaring ang iba naman, ang problema ay spiritual. Tayo ay nanghihina, tayo ay discouraged, tayo ay napapalayo sa Panginoon. Ang iba naman ay emotional. May mga problema sa pamilya, problema sa mga relationships,
But I just realized among all problems, ang pinakang mabigat ay ang problemang pisikal o karamdaman. Pag ikaw ay may problemang pisikal, kasama na dyan ang pinansyal. Uubusin ang pera mo na pinag-ipunan. Kung ikaw ay may problemang pisikal, ito na yung time na madi-discourage ka. Spiritually, emotionally, nakakapanghina. Sapagkat lalo't hindi mo nakikita ang progress. At pag ikaw ay nanghihina, ikaw ay may problemang pisikal or ikaw ay may karamdaman, pinakang mahirap yung pisikal ay nahihirapan. You're in deep pain, hindi mo may paliwanag ang iyong karamdaman. Kaya napakahirap po ang may sakit, lalong higit sa panahon ngayon na limitado ang mga ospital. Hindi lamang mahirap ito sa may karamdaman, mahirap ito sa mga nagbabantay, mahirap ito sa mga mahal sa buhay. But today, with the technology that we have and the medical upgrade that we have, it's a blessing na marami na rin naman pong napapagaling na iba't ibang karamdaman. But in return, dahil nga po sa tayo ay upgraded na, because of technology, marami na rin nadedetect na sakit na hindi naman dati nalalaman ng tao. Diba? Nung mga panahon, nung mga naunang panahon ni Kuya Ben, ang alam ng taong sakit, sipon, ubo, ano po ba, high blood, mga ganun lang . Ngayon, kung ano-ano ng mga tawag sa sakit, dahil na rin ng teknolohiya, so there is a big crisis when it comes to our physical health. More than this virus, hindi lang naman po COVID ang kinatatakutan. Ngayon nga ay kahit konting ubo at sipon, kinatatakutan na rin. Diba? There are many sicknesses na pwedeng dumapo sa isang tao. And we are very vulnerable, we are very prone. Sapagkat ang sakit po ngayon ay talagang very common. Very common. At dumarating na nga po sa punto na alam nyo ba ang isa sa mga reality of life? Kahit anong dami ng pagpapagawa ng ospital, napupuno. Napupuno. Puno ang ospital. Alam nyo may ginagawang ospital dito sa may bandang Tawiran ba yun? Laki, kala ko SM . Pero yung lugar na yun na napakalaki, 5 story ata yun. Someday kahit anong laki niyan, mapupuno yan. Because it only reminds us that this body is fragile, ang ating katawan ay may limitasyon, ang katawan natin ay may kahinaan. Maybe the reason why you are here today, you are feeling well, but time will come, we will face sickness and to the worst, disabilities. Ano yung disabilities? Yung nasa banig ka na ng karamdaman, yung wala ka nang nagagawa. Kaya napakahirap po ng mga bagay na ito, pero tingnan natin sa Biblia, this is a very practical message. How do we deal? Paano natin haharapin itong mga karamdaman na ito? Kung ikaw man, o maaring mahal mo sa buhay ay merong karamdaman, how are we going to deal with sickness and disabilities? Tingnan natin ang buhay ni King Hezekiah. Turn your Bible in the book of 2 Kings chapter 20, verse 1 to 8. Tingnan natin yung story kung papaanong ang Panginoon ay nagpagaling at kung papaanong hinarap nila yung karamdaman. How do King Hezekiah face sickness and disabilities? 2 Kings chapter 20 verse 1 to 8. If you have your Bible, maganda po ito para malaman natin ang story. In verse 1, this is what the Bible says. In those days was Hezekiah sick unto death. Ito pong hari ay hindi lamang may karamdaman, kundi hindi lamang may disabilities, kundi ang kanyang karamdaman ay magiging sanhi na rin ng kanyang kamatayan. And the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order, for thou shalt die and not live.
In verse 2, and he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, I beseech, O Lord. Napakalungkot ng eksena. As we read, you realize kung ano nangyayari. Mamamatay na si King Hezekiah. At sabi niya, O Lord, remember now how I walk before thee in truth and in perfect heart, and have done that which is good into thy sight. And Hezekiah wept sore. Anong pakiramdam pag sinabihan ka na ikaw ay mamamatay na? He wept sore. And it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again, and tell Hezekiah that the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee on the third, sa ikatlong araw, and thou shalt go up unto the house of the Lord, and thou shalt go up into the house of the Lord. And I will add thy days, dadagdagan kita ng 15 years, and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my own sake and for my servant David's sake. And Isaiah said, Take a lump of figs. And they took and laid it on the boil, and he recovered. And Isaiah said, Take a lump of figs. And they took and laid it, and it recovered. Dealing with sickness and disabilities, first thing that we have to do in verse 2, pray and don't give up easily. Pray and don't give up easily. Si Hezekiah, he is a king. Maaring bilang hari, siya yung may pinakang ways or resources upang mapagaling ang kanyang sarili. What can a king do kung siya may karamdaman? Kumbaga sa panahon natin, ang presidente, ang governor, he can be a VIP in every hospital. He can provide medicines. He can call any support upang siya ay talagang mapagaling. Pero what if a king did everything, pero wala na talaga? And the worst thing that happened here, may prophet ang Panginoon, may propeta, at hindi ito bulang propeta. Siya ay isang legit na prophet na pag sinabi ito, at ito'y galing sa Panginoon, ito'y mangyayari. And what is worse, na hindi lamang doktor, hindi lamang ang sarili mo, ang pamilya ang magsabi that your life is over. And what if mismong ang Diyos ang magsabi that it's over? Pumunta si Isaiah kay King Hezekiah at sabi ni Isaiah in verse 2, kung mapapansin mo, set thine house in order. King Hezekiah, ayusin mo na. Kung meron kang mga kontrata dyan, kung meron kang mga iiwanang mana, permahan mo na. Kung meron mang papalit sa'yo, sabihan mo na, ayusin mo na ang bahay mo, yung paglilibingan mo, ayusin mo na. Bakit? Hindi ka natatagal, mamamatay ka na. It's a very strange things na meron pong ganong balita. At itong si King Isaiah po ang nag-deliver na to. Just try to imagine, isang araw meron pong darating sa'yo at sasabihin ang bad news na ito, na ang buhay mo ay hindi natatagal at ikaw ay wala ng pag-asa. Kung ako si King Hezekiah, kahit propeta itong si Isaiah, baka hindi ko papasukin eh. Kung ganoon din lang naman ang hatid na balita. Sabi nga natin, ang tawag sa mga ganyan ay visitors from hell. Ibig sabihin ay hindi maganda ang dalang balita. Pero, makikita natin ito, sabi, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Pero alam niyo, ang ginawa po ni Hezekiah, it is a very common thing to do na tayo ay umiyak. He wept sore. He wept sore. Pero hindi lamang siya umiyak. Umiyak siya sa Panginoon and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, grant me life. Ang una sa lahat, pray. Don't give up easily. Kahit nga mismong ito, Diyos na ang nagsabi, it's over. Pero para kay
Hezekiah, it's not yet over until the Lord says, finally, it's over. Kaya sa ating pong buhay, maaaring isang araw, doktor man, or maaaring pamilya o sarili natin ang magsabi that we are over. Don't give up. We mourn, we cry, umiiyak tayo, but don't give up easily. Let's pray, let's mourn to God, let's come to God. Yan po ang pinakang mainam na gawin kapag tayo po ay dumadaan sa matinding karamdaman. It is not just sickness, it is not just disabilities. Pero si Hezekiah po talagang may tuldok na ang kanyang buhay. Pero lumapit siya sa Panginoon. And the Lord grant his request. The Lord grant his request. Itong si Isaiah, papalayo na siya, umiyak itong si Hezekiah. Ang isa sa pangalawang dahilan bakit tinugon siya ng Panginoon, he had heavenly deposits. He had heavenly deposits. Pastor, paano nangyari yun? Deposit, heaven? May bangko ba sa heaven? Sabi ng Panginoon, lay not your treasures on earth. Wag mo lang ipunin yung iyong kayamanan sa lupa. Mag-impok ka sa langit. Ano yung heavenly deposits? Yun po yung mga nagawa ni King Hezekiah para sa Panginoon. His faithfulness, his obedience, his sacrifice, lahat ng ginawa ni Hezekiah para sa Panginoon ay ibinigay niya para sa Panginoon. Kaya when it's about time to withdraw, nung siya naman ang hihiling sa Panginoon, sabi niya, I pray thee, beseech thee, O Lord, remember, alam ko ako yung mamamatay na, pero Lord, alalahanin niyo, I have walked before thee in truth and with perfect heart. Naglingkod ako sa inyo ng tapat and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Nangatwiran. Hindi masamang mga tuwiran sa Panginoon. Lalo't alam natin na meron tayong ipapangatwiran sa Kanya. Naghasik ng maraming mabuting bagay si Hezekiah sa Panginoon. Kaya yung kahit ang kanyang buhay ay may tuldok na, ginamit niya yon. Lifeline ni Hezekiah para siya ay mga tuwiran sa Panginoon. Lord, extend my life. Tingnan mo ang aking naging buhay. I've been faithful to you. And it came to pass, nung si Isaiah ay palabas na, that the Lord came to him saying, sabi ng Panginoon, Isaiah, wait a minute, bumalik ka kay Hezekiah. Sabihin mo sa kanya, narinig ko yung prayer niya, tama nga naman. Ang tao nga namang ito ay nagtapat, ang tao nga namang ito ay nagsakripisyo, ang taong ito ay naging masunurin. And I will heal thee sa ikatlong araw. And I will heal thee sa ikatlong araw. There is a time, a period of time na kung saan talagang mapagtanto ni Hezekiah ang kanyang pananampalataya. At ito yung bonus, and I will add 15 days, 15 years. Dadagdagan ko pa ng 15 years. At hindi lamang yung may bonus pa, sa 15 years na yon, bibigyan kita ng masagana at matagumpay na laban sa iyong mga kaaway. So what is the essence? Pray, don't give up easily, have heavenly deposits. Have heavenly deposits. Sino makakapagsabi na ang tao ay pwedeng baguhin ang desisyon ng Diyos? Just like Hezekiah, decided na ang Diyos, pero dahil may naalala ang Panginoon sa buhay ni Hezekiah, at nakita ng Diyos, maaring meron pa nga itong pwedeng gawin. Maaring meron pa nga siyang mission. The Lord extended his life. Kaya mainam po yung meron tayong heavenly deposit. Sabi ng Panginoon, the prayer of a righteous man availeth much. Yung ating mga ginagawa sa Panginoon, pwede nating ilagak sa Kanya. At sabihin nating, Panginoon, if you will extend my life, I will use it for your glory. Alam nyo, ang ganda po nung sinabi dito, after 3 days, kung titingnan nyo yung Bible nyo, anong ginawa po ni Hezekiah? And the 3rd day, pagkatapos siyang pagalingin, thou shalt go up into the house of the Lord. Thou shalt go up into the house of the Lord. Pagkatapos kitang pagalingin, ang gagawin mo, Hezekiah, babalik ka sa bahay-sambahan sapagkat may mission ka pa. Alam nyo, bigyan nyo ang reason ng Diyos upang extend ang buhay nyo. And if the Lord see that it is reasonable, the Lord will extend your life. Nakita ng Diyos si Hezekiah nahiling ng buhay. Bakit?
Gusto pa niyang maglingkod, gusto pa niyang magtapat. Pero kung nakita ng Diyos, hihingi tayo ng buhay pero wala rin naman, sisirain din natin uli. Hihingi tayo ng buhay, tapos makakalimot din naman tayo sa Panginoon. Hihingi tayo ng buhay para saan? Yes, para sa ating pamilya, para sa ating trabaho. But more than that, alam niyo ba bakit ang Diyos nagbibigay pa sa inyo ng buhay? For you to go to the house of the Lord. Upang tayo ay magkaroon ng heavenly deposits na pag ikaw ay namatay, bagamat tinanggap mo na ang Panginoon, pagpunta mo sa langit, hindi ka mahirap. Na meron kang masasabing, Panginoon, nung ako'y nabubuhay pa, ako'y naglingkod din, ako'y nagsakripisyo, ako'y sumunod sa iyo. Ang pinakang mahirap, siguro alam nyo, kaya yung mayayaman, ayaw na nila ng langit eh. Kaya sa Bible, hindi naman lahat sabi ng Panginoon, napakahirap na ang isang mayaman ay mapunta sa langit. Parang kamelyo na papasok sa butas ng karayom. Kasi paano mo aalokin ang langit sa mga taong sobrang yaman kung ang buhay nila dito ay langit na? Ba't ka po kailangan yung langit dyan? Sarap-sarap ng buhay ko dito. No? Pero for a while, this could be their heaven. Pero kung sila ay abutan ng kamatayan, ito na yung langit sa kanila. Alam niyo ang worst thing? Yung mahirap na nga ang buhay mo dito. Mahirap na ang buhay mo sa lupa, impyerno pa ang punta mo. Kahit saan kadalin eh, wala eh. Alam niyo ang blessing sa ating mga Kristiyano? Kahit mahirap ang buhay dito, may blessed hope sa langit, may kayamanan. Kaya, kailangan tayo bilang mga Kristiyano, let's have an heavenly deposits. Kung tayo man ay may karamdaman, at ang Panginoon ay may mission pa sa atin, ibigay natin yung buhay natin sa Diyos. Hindi lamang sakit, kung ito ay aksidente. Second life is for God's life. Kung ikaw may pangalawang buhay, yan ay buhay na hindi lamang para sa sarili mo, buhay na para sa Panginoon. So that someday when you will face God, marinig mo man yung salitang, well done, my good and faithful servant. Ikaw ay naglingkod ng tapat. Heavenly deposits. Si Hezekiah, ginamit niya yung lifeline niya to extend his life. Sa ating pong buhay, hindi naman ibig sabihin na mga righteous lang ang sinasagot ng Panginoon. Pero maganda rin na meron tayong nagawang mabuti. Kahit man sa inyong ama, pag alam mong ikaw ay may mga nagawang mabuti, napakadaling humingi. Diba? Meron tayong deposits of goodness and righteousness. Kaya sa buhay na ito, like Hezekiah, pray, don't give up easily. Have heavenly deposits. And when we pray to God, when God healed us, use it for His glory. Use it for His glory. Huwag po tayo makakalimot. Kaya minsan, di mo alam eh. Papanalangin mo, alam mo din namang, pag pinanalangin to, anong magiging buhay nito? Ganun uli, babalik ulit ito sa kanyang ginagawa, magiging sakit na naman ang ulo, magiging ganito na naman ang kanyang magiging buhay. Pag tayo po ay binigyan ng healing ng Panginoon, it's a new life, it's a second life. Use it righteously. Pangatlo, sa verse 7, makikita natin dealing with sickness and disabilities. Moderate lang yung boses ko po, hindi ako makapaglakas, ano? Receive practical medications. Kung titingnan nyo yung Bible nyo in verse 7, sabi ng Panginoon, okay, pagagalingin kita, pero 3 days pa. Ano gagawin mo, Hezekiah? And Isaiah said, take a lump of figs. Hindi ko alam kung anong dahon ito. Mga dahon-dahon. Itapal mo sa iyong mga bukol. At ikaw ay gagaling. Take or receive practical medications. Hindi ko mo tayo ay nanalangin sa Diyos at tayo nananampalataya sa Diyos, wala na tayong gagawin para sa ating karamdaman. Prayer without action is death. Receive some practical medications. Kung kinakailangan magpa-ospital, magpa-ospital. Kung may kakayahan, magpa-check up. Hindi yung pag nanalangin, bakit di ka uminom ng gamot, nanalangin na kasi ako? Hindi tayo gagaling noon. Oo, may himala, pero God works in a different way. Sinabi na nga ng Panginoon kay Hezekiah, gagaling ka, pero si Hezekiah, sabi ng Panginoon, uminom ka pa rin ng gamot. Maglaga ka ng bayabas kung walang pang-ospital. Uminom ka ng lagundi, ng oregano. Gumawa ka ng paraan upang ikaw ay lumakas. Take some practical medications. Tulungan mo ang sarili mo.
Magpalakas ka, mag-exercise ka, no? 'Di ba? Kumain ka ng tama, yung lifestyle mo, ayusin mo. Mahirap na ibaling lahat sa panalangin at pananampalataya. Kita niyo, pwede namang instant sabihin ng Panginoon, Hezekiah, tumayo ka na diyan, magaling ka na. Pero minsan hindi ganoon ang gusto ng Panginoon eh. Gusto tayong turuan ng Panginoon ng lessons of life na yung lifestyle mo may mali, bakit tayo nagkakasakit? 'Di ba? Or minsan naman hindi lifestyle, talagang nanggaling na, nandiyan na, pero seek or receive practical medications. Kung hindi man ospital, kung hindi man doktor o gamot, binigay ng Panginoon yung mga medicines na yan, yung mga technology yan, yung mga halaman na yan upang makatulong sa ating kagalingan, di ba? Napakadami. Kaya dito sa amin, iba't ibang paraan, ano? Lalo pa ngayon, kailangan yung i-boost ang inyong immune system. Hindi pwedeng panalangin lang. Mag-take kayo ng vitamins, mag-exercise kayo, tamang pagtulog, uminom kayo ng mga pwedeng inumin. Ano ba yung mga iniinom natin dyan sa kubo? Si Nanay Edith, ang kanyang favorite dyan, dahon ng pandan. Linagang dahon ng pandan. Yung iba naman ay itong, ano ba yung turmeric? Luya. Diba? Luya. Ano pa? Yung dahon ng kalamansi. Si Amir, ang paborito niya, yung kinatas na oregano. Kaya inuubo yan, pero sabi ko, wala tayong pang-hospital. But let us take some practical medication. Ano bang pwedeng gamitin dito? Kaya mahalaga po yun na ang katawan natin ay kinukondisyon natin, katulad po ni Hezekiah. Pray, don't give up easily. Have heavenly deposits. Receive practical medications. Ang mahirap, paano ka gagaling? Ayaw mong uminom ng gamot. Ayaw mong bumango. Lahat ayaw mo, pagkain ayaw mo. Kahit manalangin ka, hindi ka gagaling. Tulungan mo ang sarili mo. Tulungan mo ang sarili mo. Kaya yung pastor natin, mabilis naka-recover. No? Kahit ayaw, hindi pwede. Ito talaga ang pagkain nyo. No? Lagi ang sama ng tingin sa kinakain namin. At kinakain namin, Noong una, nagtatago pa kami. Nung bandang huli, hindi. Nakain ako sa harap ng Chicken Joy. Pinapakita ko sa kanya. Hindi na itong pagkain mo. Pero kailangan niya mag-iba ng lifestyle. Sabi ko sa kanya, pa, hindi pwedeng laging nakaupo. Hindi pwedeng laging nakahiga. Tayo-tayo ng konti. Tutulungan mo yung sarili mo eh. Pag ang sarili mo, inihiga mo na lang sa sakit, diretso na yan. Kahit sabihin pa ng doktor na wala na, kahit sabihin ng tao. Pero, pray, don't give up. Have heavenly deposits. Receive practical medications. And, thy will be done. Bahala na ang Panginoon. Ang mahalaga tayo ay lumaban. Si Job. Job chapter 2, verse 7 to 10. Job chapter 2, verse 7 to 10. So went Satan forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Alam naman natin si Job, nagkaroon ng bukol, hindi lang to pigsa, hindi lang to basta lymph nodes or kung ano man, simula talampakan hanggang ulo. And he took him a potsherd to scrub himself. Kating-kati na siya, kinakamot niya yung sarili niya. And sat down among the ashes. Yung mga abo, siguro, para matuyo yung kanyang sugat. Then said his wife, ito yung kanyang asawa, unto him, dost thou still retain thy integrity? Tatayuan mo pa ba yung iyong pinapanampalatayahan? Curse God, isumpa mo na siya. Pagkatapos, mamatay ka na. Parang kakaiba din tong asawa ni ni Job, Pero alam niyo yung sabi ni Job, but he said unto her, thou speakest as one of the foolish woman speaketh. Mangmang, walang katotohanan ang sinasabi mo. What? Shall we receive good things at the hand of God? And shall we not receive evil? In all this, did not Job sin with his lips? Dealing with sickness, si Hezekiah, tingnan naman natin paano hinarap ni Job ang napakaraming bukol sa kanyang katawan aside pa sa kawalan ng kanyang mga mahal sa buhay. Like Job, stop blaming. Stop blaming. Itong kanyang asawa, sinisisi si Job,
Yung kanyang mga kaibigan, sinisisi si Job, sinisisi ang Diyos, sinisisi ang Diablo. Pero sabi ni Job, huwag tayong magsisihan. Stop blaming. Alam nyo, hindi makakatulong ang sisihan. Maaring siguro nga dapat sisihin yung sarili mo kasi most of our sickness, ikaw din naman ang may dahil. Pero hindi po ito makakatulong. Ito ay inallowed ng Panginoon. Huwag na nating sisihin na kasi ganyan ang kinakain mo dati, kasi masyado mo pinagod ang sarili mo, kasi sinabi na magpa-check up ka, wala nang ganon. Tapos na eh. Hindi yun makakatulong. Kasi itong kapatid nito, pinasama ang loob, wala na. Stop blaming. Hindi po ito makakatulong katulad po ng sabi ni Job. Stop blaming. Pangalawa, do not let people weaken your faith. Huwag mong hayaan na ang mga tao sa paligid mo ay panghinain ka. Alam nyo, hindi ko rin maintindihan tong asawa ni Job eh. Ako'y nagtataka, lahat ng mahal sa buhay ni Job, nawala. Diba, nawala yung kanyang mga anak. Ang natira yung asawa. Yung asawa na dapat gagamitin para palakasin si Job, yung pang naging cause ng discouragement ni Job. Siguro yun yung tinira ng Diablo, no? Sa ating pong buhay, do not let people weaken your faith. Huwag nating hahayaan na ang mga tao ay panghinain tayo sa ating pananampalataya at pinagdadaanan. Be sensitive po pag may mga karamdaman. Make sure na ang ating words is words of encouragement, not words of discouragement. Katulad ni Prophet Isaiah, bagamat ito'y galing sa Diyos, pero nakakapanlumo na gano'n ang balita. Minsan may mga bisita, dadalaw, may maikwento lang. Alam nyo ba, yung huli naming dinalaw, ganyan na ganyan din, hindi na rin tumagal. Di ba may mga ganyan, ay yung tita ko ganyan din ho, nagano rin yan, nagsalin din yan ng mga dugo. Pero mga 5 buwan po, binawian na rin ang buhay. Ikaw ba'y malilip up note? Wag na lang natin ituloy ito, babawian din pala ng buhay. Di ba may mga ganong bisita, may maikwento lang. Yung isa naman, may bisita, ang ikwento, nagkaroon ng karamdaman. Anong ginawa? Ay nagkulong po sa kwarto. Pagkita po namin, nakatirik na lamang po ang leg. Nagpakamatay. Huwag gano'n. Hindi makakatulong. Do not let people weaken your faith. Ikaw na may sakit, isa lang. Kahit asawa, kahit doktor, kahit sino, Diyos lang ang iyong paniniwalaan. Malibang sabihin ng Diyos, it's over. At kung tayo naman yung dumadalaw o tayo yung mga mahal sa buhay, be sensitive. Be sensitive. Huwag tayo maging cause ng panghihina. Tayo ay maging kalakasan. Sometimes, ang kailangan ng mga taong may sakit ay presensya lang. No? Presensya lang. Sapat na. Do not let people weaken your faith. Be an encourager. Verse 10. Ito yung pinakamaganda. Practical lang po ang ating message. Accept God's dealing with you. Ito ang pinakamahalaga eh. Ito yung tatapos sa lahat ng tanong sa buhay. Tanggapin mo kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos. Verse 10. And he said unto her, Thou speakest as one of the foolish woman. Sakit din nun, ano? Sinabi ni Job sa kanyang asawa. Hindi ko alam kung anong sabi sa Tagalog, ano? O, ikaw ay mangmang. Mali ang sinasabi mo or isa ka sa mangmang na mga kababaihan. Bakit? Hindi ba tayo ay tatanggap lang ng puro mabubuti? Pero pagka masama at pagsubok, hindi ba natin tatanggapin mula sa Diyos? Kaya napakahalaga, accept God's dealing with you. Sabi ni Job, nung tayo ay pinagpala, ang dami nating mga negosyo. Nung binigay ka sa akin, nung pinagpala ang ating mga anak, tanggap tayo ng tanggap, pasalamat tayo ng pasalamat. Nung sakit na, pine-question na natin ng Diyos. Accept God's dealing with you.
Nung ang dumating sa'yo, pagpapala, lagi nating sinasabi, Lord, thank you, it's me. Nung biniyayaan ka ng anak, Lord, thank you, it's me. Nung blines ang iyong business, Lord, thank you, it's me. Pero nung problema at karamdaman na, Lord, why me? Bakit hindi siya? Bakit nung pinagpapala ka, hindi mo sinabing, Lord, sa kanya na lang? Pero nung karamdaman, gusto mong ituro. Para sa iyo yan. Binigay sa atin ng Diyos yan, hindi lang pagpapala. Minsan yung pagpapala, minsan yung mga karamdaman, it's a way of God to remind us. It's a way of God to remind us that life is uncertain and life is short. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na ang buhay ay maikli lamang. And you know what? The reality of life na na-realize ko? Kahit pagalingin ka ng Diyos, mamamatay din tayo. Kasi si Hezekiah pinagaling ng Diyos pero namatay din. Si Job pinagaling ng Diyos pero namatay din. Yung sickness, warning na yan na itinuturo sa'yo ng Diyos, your life is short. Darating yung time. Bibigyan kita, extend ko ang buhay, pero darating yung time, mamamatay talaga tayo. And what is our realization? Buti nga may warning eh. Mahirap yung mga bigla na lang namatay. Pag tayo ay nagkakaroon ng karamdaman, realization na yan that someday we will face God. Someday haharap ka sa Diyos at papaano ka haharap sa Diyos? It's a realization that life is short. Pag tayo ay may mga mahal sa buhay na namamatay, it's a realization that life is short. Share the gospel. Hindi mo alam kung aabutan pa ba nila ang salita ng Diyos bago sila bawian ng kamatayan. Nandito si Ate Belen ngayon, we give our deepest sympathy sa kanyang kapatid. Pero one good thing sa kapatid ni Ate Belen, alam ko siya ay nakakilala sa Diyos. Siya ay masugid na tagapanood ng ating streaming. Alam niyo, ang pinakamahirap na kamatayan, totoo lang kahit ako pag nag-share sa funeral, yung kamatayan na alam mo yung namatay, hindi tumanggap sa Diyos. Ang hirap i-comfort eh. Kaya pag nakakarinig ako ng kamatayan pero alam kong nakakilala sa Diyos, masakit pero accept God's dealing. Yung karamdaman, it's a realization for us na ma-realize natin, tayo haharap sa Diyos, hindi lang tayo. Yung mahal mo sa buhay. We are doing all our best to extend their lives, gagasusan natin yan. Pero kahit anong gawin mo, mamamatay. Hindi yun ang paghanda natin, hindi yung dito lang buhay sa lupa. Ang paghanda natin, someday they will face God. It's a realization. Kaya deal with them, bring them to Jesus. Bring them to Jesus. Ang isa pang realization ng buhay, isang realization ng karamdaman, it helps us to realize na ang Panginoon ay naririyan sa ating buhay. His grace is sufficient. Accept God's dealing with you. Minsan yung karamdaman, gagamitin ng Panginoon to remind us, to connect us with Him. Hindi ko alam kung meron tayong mga testimony, pero nakakarinig ako ng mga testimony na ginamit ng Diyos yung karamdaman upang bumalik siya sa Diyos. Yun ang magandang outcome ng sakit. Nagkasakit yung anak, dahil nagkasakit yung anak, parang si Hezekiah, he plead to God, nangako siya sa Diyos, Lord, pagalingin niyo lang po ang aking anak, kami ay magtatapat. Maganda yun. Blessing in disguise. Diba? Kung yun yung ginamit ng Diyos upang mapalapit kayo, blessing in disguise. Gumaling na, tapos na yung problema, pero yung blessing, tuloy-tuloy. Bakit? Naglilingkod kayo sa Diyos. Diba? I remember, yung life ni Sister Madicel, parang ganun ang kanyang naging buhay dati. Nagkasakit yung kanyang anak, sinuko niya sa Panginoon. Yun yung naging way para siya bumalik sa Diyos. Si Kuya Ferdy na aksidente, pero sabi ko kapalit niyan blessing. Yun in return, naging buo ang kanilang pamilya sa paglilingkod sa Diyos, sama-sama muli sila. Minsan ginagamit ng Panginoon ang ating pastor, nagkasakit ang kanilang bunsong anak na lalaki. Si Kuya John. Dahil doon, wala na silang pag-asa. Nakipagdilang magulang, Lord, pagalingin nyo lang. Maglilingkod kami sa Diyos. Minsan, ginagamit ng Diyos yung karamdaman. Ang worst thing, ang pinakamalungkot po, ang Diyos nagpapadala ng karamdaman pero hindi mo pa rin nare-realize, kinakausap,
tinatawag ka na ng Diyos. Huwag nang dumating sa punto na may karamdaman pa para ma-realize natin, tinatawag tayo ng Diyos. Pero kung ang karamdaman gagamitin ng Diyos upang mapalapit ka sa Kanya, blessing yan. Blessing. Pangatlo, the bleeding woman. Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Brother Alex, makikibasa? Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Dito ka. Ikatlong may sakit, the bleeding woman. Basa. Matthew chapter 9 verses 20 to 22. And behold, a woman which was deceased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. 21. For she said within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. Verse 22. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. Okay, thank you. Pangatlo, hindi lamang makikita natin si Job, si King Hezekiah, the bleeding woman. Na-share ko na to before. Anong kanyang karamdaman? Siya ay dinudugo for 12 years non-stop, hindi tumitigil. Lahat ng kanyang mga resources, ginamit na niya. At sabi pa doon sa isang verse, halos nawala na ang kanyang lahat ng ipon sa buhay. Pero isang araw, nakita na niyang nandoon ang Panginoon at sabi niya, gusto kong makalapit sa Kanya. At kahit mahipo ko lamang ang dulo o laylayan ng damit ng Panginoon, maaaring ako'y gumaling. Ano ang ating makikita dyan? The bleeding woman, may karamdaman. Verse 20, connect with God. Touch Jesus. Touch Jesus. Sa ating pong buhay, napakahalaga na ang ating panalangin, make sure it is connected with God. Ibig sabihin, kasama nito yung pananampalataya. Minsan nananalangin tayo, pero pakiramdam natin, it is not connected with God. Tumatawag tayo sa Diyos, pero hindi tayo nakahipo sa Diyos. Bakit? Kulang sa ating pananampalataya. Pag tayo ay nananalangin, let the will of God be done. Pag tayo ay nananalangin, minsan kapapanalangin pa lang natin, nagwo-worry na agad tayo. Ang tunay na panalangin, if we are really connected with God, if you really touch God in your prayer, ang unang-unang resulta ng panalangin, kahit di pa dumadating yung prayer, yung answered prayer, you have a peace of mind and peace of heart. Yun po yun, instant yun. Hindi ang Panginoon laging pag nag-pray ka nandyan, pero the best result of prayer, pag alam mo na ikaw ay talagang nanalangin sa Diyos, after you pray, there is peace in your heart that the world never know. Na hindi pa dumadating, pero alam mo, pinag-pray ko na sa Panginoon yan, whether it is good or bad ang dumating, whether it is not according to my plan, ang mahalaga, I let God to control over my prayer. Pero minsan, yung panalangin natin, kapapanalangin pa lang natin, pero parang aligaga na agad tayo eh. Kaya iyak pa lang natin sa Panginoon, pero parang duda na agad tayo kung mangyayari ba. You pray, but you don't connect with God. Actually, hindi naman ang nagpagaling yung paghipo nitong babaeng ito sa laylayan ng Panginoon eh. Yan yung mga nakuha ng ating mga traditionals na kailangan may mga ipupunas. Pastor, by the way, ba't wala tayong pupunasan dito? No? Si Kuya John, pwede niyong punasan. Joke lang, ano? Wala tayong mga pupunas-punasan na gagaling tayo, Pastor. Wala. Hindi po yung literal na pag ikaw ay nakadampi sa Panginoon, nakahipo. Anong ibig sabihin ng connect with God, touch with God? Nasa iyong panalangin, make sure na talagang yung pananampalataya mo sapat upang makahipo ka sa Diyos. Kasi kung kulang ang iyong pananampalataya, mananalangin ka lang pero hindi yan makakarating sa Diyos. When you pray, Lord, thy will be done. Kung gagaling, gagaling. Kung hindi, hindi. Kung kami makakabangon, kung mare-restore pa, hindi. There is a peace.
Yung palang magkaroon ka ng peace of mind, makatulog ka, pagkatapos ng panalangin, blessing na yun eh. Ang mahirap yung nag-pray ka pero hindi ka pa rin makatulog. Nangyayari yan. Nangyayari yan. Yan yung instant na binibigay ng Diyos. Connect with God. Touch Jesus Christ. When you pray, when you meditate the Word of God, be sure that you are connected with the Word of God. When you listen to the Word of God, don't just hear the Word of God. Touch the Word of God. Kaya iba-iba ang mga dumadalo. May mga dumadalo na paglabas ng church, discouraged pa rin. Ganun pa din ang buhay. Why? They just hear the Word of God, but they don't touch the Word of God. They don't meditate the Word of God. Kasi kung talagang ang salita ng Diyos nakarating talaga sa iyo, you touch the Word of God, panghahawakan mo yan buong linggo. Kahit may problema. Pero ang problema, paglabas pa lang natin ng pintuan ng church, discouraged na tayo, balik na naman sa normal na buhay. Why? Tayo ay nakinig lang ng salita ng Diyos pero hindi nakarating sa ating puso't isipan. Be sure to connect with God, touch with God. Verse 20, do not let anyone or anything hinders you for coming to Jesus. Itong bleeding woman, kung tutusin, bawal siyang lumapit sa Diyos. Kasi unholy, unclean, unrighteous, bawal. Pwedeng siya'y harangin. Pangalawa, babae siya. Hirap makipagsiksikan doon. Pero wala siya eh. Kahit anong hadlang, gagawa ko ng paraan, makalapit lang sa Diyos. Do not let anyone or anything hinders you for coming to Jesus. Minsan yung ating pagiging unrighteous, inisip natin, ayokong sumimba, ayokong lumapit sa Panginoon kasi ang layo-layo ko na sa Kanya. Kasi ang dami kong pagkukulang. Si Hezekiah, mayroong heavenly deposits, talagang convincing na lumapit sa Panginoon. Pero itinuturo sa atin ng bleeding woman, kahit ikaw ay masama, kahit ikaw ay may pagkukulang sa Diyos, ang blessing, pwede ka pa rin lumapit sa Diyos. Oh, what a wonderful grace of God we have. Salamat na lang sapagkat pwede. Kung sa tao lang, ang laki ng atraso nito eh, wag na wag kang makakalapit sa akin. Kapal ng mukha, lumapit pa, di ba may maganon tayong ano? Pero sa Diyos, hindi eh. Ang maganda sa Diyos, pwede tayong lumapit. Do not let anyone or anything, kung ikaw ay may guilt, ikaw ay may doubt, may fear, wag mong hayaan yung mga bagay na yan para hadlangan ka na makalapit sa Diyos. Gawin mo ang lahat ng paraan. Katulad po nung may sakit, di ba? Na dinala sa Diyos. Yung paralyzed. Anong ganawang paraan? Makalapit lang sa Diyos. Itinawid sa bubong. Makalapit lang sa Diyos. Itinawid sa Diyos. Agad kaya mo pang bumangon, kahit tayo ay may karamdaman, kung hindi naman ito'y nakakahawa, sikapin nating makalapit sa Diyos. Do not let anyone or anyone, relationships, wag nating gagawing hadlang upang tayo ay makalapit sa Diyos. Lalo't ito'y mga pagpapala or anything hinders you from coming to Jesus. So kung ikaw ay may karamdaman, kahit anong paraan gawin mo kung paano ka makakalapit sa Diyos. Maybe not in the presence of here, but in the presence through your prayer. Lapit tayo sa Diyos, kahit minsan parang nawala na yung ating tiwala, kahit minsan parang hindi tayo kapanipaniwala sapagkat ang ating buhay. Just like the bleeding woman, kahit ganun yung kanyang buhay, kahit alam niyang hindi siya pwedeng lumapit, pero alam niya, in the end, Diyos at Diyos din ang lalapitan niya. Diyos at Diyos din ang kanyang lalapitan. At verse 3, at sa last pala, lesson, let God be your first resort. Ito, malungkot, pero kung tutusin, siguro wala kasi siyang idea sa Panginoon. 12 years. Bleeding. May sakit. Nung nakita siguro nitong bleeding woman, walang-wala na, makalapit na nga sa Diyos na yan, baka sakaling ako'y gumaling. Minsan, linalapit lang natin sa Diyos pagka walang-wala na eh. Ay, wala na yan, di nagagaling yan, ipagpasa Diyos mo na lang. Di ba ganon? Maganda sa una pa lang, ipagpasa Diyos mo na. Hindi yung tayo lalapit lang sa Diyos pagka talagang nasa banig na ng karamdaman, hindi na makabangon. Sa umpisa pa lang, ibigay mo na yung buhay sa Diyos. Let God be your first resort. Ang pagkonsulta sa Panginoon, libre. Di ba? Ang pagkonsulta sa Panginoon ay libre.
Napakamahal ng fees ng mga doktor. Pero pag sa Panginoon tayo lumapit, with the divine medicine or the divine comfort, maaari niyang ibigay. Let God be your first resort. So like the bleeding woman, connect with God. Sa panahon ng mga problema, sakit, karamdaman, huwag tayong hihiwalay sa Diyos. Sikapin natin tayo maging matatag at buo ang ating pananampalataya. Maaring hindi ikaw yung may sakit, pero ikaw yung pamilya ng may sakit. The same feeling. Connect with God. Do not let anyone or anything hinders you for coming to Jesus. Let God be your first resort. Panghuli, tingnan natin ang buhay ni King Saul. Nagkasakit si King Saul. 1 Samuel chapter 16, verse 14. Bibilisan ko na lamang po ito. But the Spirit of the Lord departed from Saul, an evil spirit from the Lord troubled him. And verse 16, Let our Lord now command these servants which are before thee to seek out a man who is cunning player on a harp, and it shall come to pass when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well. Jump na tayo. Verse 18. Then answered one of the servants and said, Behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemites, that is cunning in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and a comely person, and the Lord was with him. To make it short, si King Saul ay may karamdaman. Iba yung sakit ni King Saul, hindi physical. Ito naman yung tinatawag nating depression, mental or spiritual incapacity or depression. Hindi makatulog si Saul, hari. Sabi niya, binabagabag ka ng Diyos dahil ikaw ay napapalayo sa Kanya. For whatever reason it is, meron siyang depression. Minsan ang sakit natin hindi lang physical, pero yung sakit sa isip. Mental depression. Hindi nakakatulog. Kaya ang payo kay David, ang payo kay King Saul, humanap ka ng ng isang manunugtog, yung harp, para ikaw ay ma-refresh or para ikaw ay tugtugan. At nakilala nila yung anak ni Jesse na si David. Sabi diyan, siya ay isang bihasa sa panunugtog, makapangyarihang lalaki na may tapang, matalino sa pananalita, at ang Panginoon ay sumasa kanya. At pinapatugtog, rine-refresh ni David, kinekwentuhan, mga positibong bagay. At ito ay nakatulong sa kagalingan ni King Saul. Practical thing, anong gagawin when you are under depression or if you are under sickness or disability? Surround yourself with pleasant things and pleasant people who will minister to you. Maghanap ka ng David sa buhay mo. Someone who will encourage you, someone who will lift you up, someone who will pray for you, a positive people in a positive environment. Kaya tayong mga nasa paligid, be sensitive. Be sensitive. Pag alam natin na isang tao ay merong pinagdadaanan, pag yung nanay mo na maingay, laging tahimik, matakot ka. Ibig sabihin, he is under depression. Diba? Be sensitive. And you need to surround yourself. Maghanap ka ng mga tao na hindi man nagsasalita, but they are there to pray for you, to comfort for you. Si David, ginamit ng Diyos para i-lift up si King Saul. Alam niyo, malaking bagay yung kahit wala yung inyong presensya or pinansyal, masabi niyo sa inyong mga kapatiran na alam niyo may karamdaman, we are praying for you. You're like a David. You lift up their soul. Pinapanalangin namin kayo, hindi ko alam kung anong sasabihin, pero naalala namin kayo. Be a David, an encourager. Surround yourself with a positive environment. Atmosphere. Kaya nga meron tinatawag na aromatherapy. Pagka may mga karamdaman, pag tayo stress, be there to somewhere na tayo ay mare-refresh. Ang hirap nung problemado ka na, pero ang gulo-gulo pa sa bahay, ano?
Yung ano, yung simpleng yung ano, yung kwarto ng may sakit, linisin nyo, pabanguhin nyo, nakakatulong yun. Kung kaya nyo silang suklayan para hindi sila magmukhang may sakit, suklayan nyo, pabanguhan nyo. Kasama yan sa pagpapagaling. Ang tawag dyan is pleasant environment. Nung ating pastor may sakit, ayaw niya, gusto niya nakapolo pa rin. Kahit nasa bahay. Ayaw niyang pakitang siya may karamdaman. Kahit may sakit ang ating pastor, yan ay nagtitina pa rin. Kung kayo ay may sakit, make yourself beautiful. Kahit kayo rin naman mga bantay. Yung pag nakita ang bantay ay ano naman, it will give you a pleasant environment. Diba? Kaya mahalaga yan. Be there. Ang ating pastor ngayon, hindi po sa amin nakatira. Doon sa kabilang bahay namin. Doon sila, ni Mama, binabantayan lang paggabi. Pleasant environment. Sabi namin, Ma, Pa, doon muna kayo. Kasi dito sa bahay, magulo. May maingay, maraming mga darating ang mga bills. Nandito po ang St. Peter, nandito po ang BIR, nandito po ang sasakit ang ulo eh. Layo muna kayo sa mga stress, doon muna kayo. Kung kayang ipasyal, ipasyal. Ang ating pastor, nung hindi siya nakakatayo, pinipilit namin, Pa, sakay kayo. Sasakyan nyo to, ipasyal tayo. Have a positive. Huwag nyong bulukin sa bahay. Manulungkot. Kung kaya nyong ipasyal-pasyal, palanghapin nyo ng masarap na hangin. Kung kaya pa namang kumain at humigop ng sabaw na may konting lasa, ibigay nyo kung ano yung pwedeng na hindi makakasama sa kalusugan. Have a pleasant environment. Kakaiba tong si King Saul. Ang request ni King Saul gusto ko musika. Pinatawag niya si David. Tugtog si David, di ba? Nakaka-refresh. Mag-play kayo ng mga songs. Gospel songs para malip up kayo. Pag may karamdaman, play lang kayo dyan. Hindi yung makakarinig tayo ng mga balita na limang kalalakihan ang napatay dahil sa, di ba? Umabot na po sa 5,000 ang nasawi dahil sa COVID. Wala eh. Kaya nga sarap, pleasant environment pag nasa church ka. It is a very pleasant environment. Di ba? Ang ganda ng tugtugan natin kanina. Sinong di minsan nga, parang hindi ka na mapakantay. Napapapikit ka na lang. Nakaka-lift up. Be there. Kung saan mararamdaman natin yung pleasant environment, positive environment. Dito sa church, makikita nyo ang mga tao, nagsusumikap lang, pero may mga problema din naman. Pero makikita mo, kinakaya nila, lumalaban sila. They just have their loss. Maraming nawala ng trabaho, nawala ng negosyo, may karamdaman. Pero bakit sila andito pa? Nalilip up tayo. Ako din. Lalaban din ako sa buhay. Surround yourself with pleasant things and pleasant environment. Look for someone who will minister to you. Be a David. Dealing with sickness and disabilities. This is just a practical lesson. Like Hezekiah, pray. Don't give up easily. Huwag kang susuko. Ipaglaban natin sa Panginoon. Nung ang ating pastor ay nagkaroon ng karamdaman, maring when God says it's over, wala na tayong magagawa. Pero sabi namin, Lord, kung meron pa kayong mission at hindi pa kota ang ating pastor, pahabain niyo pa ang kanyang buhay. But we pray. We don't give up easily. Pero sabi ko, Lord, kung ang aming pastor ay aalagaan lang namin buong buhay sa kama, promote nyo na siya sa langit. Kasi mahirap makita yung ganon. Pag tayo humiling ng kagalingan sa Panginoon, yung kagalingan na may lakas. Ang hirap din naman ang ipag-pray mo, habaan ng buhay, pero nasa kama. Ang hirap, di ba? Maawa ka pag ganyan ang buhay. Katumbas ng healing, recovery, may kalakasan. Pray, don't give up easily. Have a heavenly deposits. Kung ikaw man ay binuhay pa ng Diyos, abay, pagkakataon mo na yung bumawi sa Diyos. Kasi nakaligtas ka lang pero someday you will face death. Bumawi ka sa Diyos. Bumawi ka sa pamilya mo. Baka may mga relationship na dapat maitama bago ka mawala. Baka kailangan may mga mai-set up ka ng pundasyon. Have a heavenly deposits, hindi lamang lupa. Receive practical medications. Tulungan mo ang sarili mo kahit mapait ang gamot, kahit mahirap lumakad, kahit nakaka-discourage ng bumangon, tulungan mo kasi ikaw din ang tutulong sa sarili mo. Like Hezekiah, like Job.
Stop blaming. Huwag na nating sisihin kung sino pa. Ang Diyos. Kahit nga ang demonyo, huwag na nating sisihin. Sapagkat kahit ito'y galing sa demonyo, permitted pa rin ng Panginoon yan to remind us, do not let people weaken your faith. Accept God's dealing with you. Tanggapin natin kung ito man ibinigay ng Diyos. Because someday, your sickness will be a great testimony. Alam niyo, pagka kayo dumaan sa karamdaman, kausap ko nga minsan si Ate Tin Alegre, pinagdaanan niya rin pala yung pinagdaanan ng ating pastor lahat. Pero yung testimony of recovery niya, dati weakness yun. Pero ngayon, strength. Ginagamit yun para yung may mga sakit. Galing din po ako dyan. Naka-recover din ako. Ako'y binigyan ng biyaya ng Diyos. Someday your sickness will be your testimony. Your accident will be your testimony. Galing din kami sa aksidente. Maraming nawala, maraming damage. Naka-recover din naman. Sometimes God is just giving a twist in your life. Karamdaman, problema, heartaches, mga broken relationship. Kasi pinapaganda ng Diyos ang ating buhay. Alam niyo kung bakit? Nilalagay niya ng mga twist ng mga problem para maging mabenta ang ating buhay. Alam niyo yung mga pelikulang walang mga bakbakan, walang mga twist, walang problema, ang boring. Yung sa simula pa lang maganda na, hanggang huli maganda. Wala eh. Hindi mabenta. Kaya minsan tayo nagkakaroon ng mga sickness, problem, financially down. Kasi yung buhay mo pinapaganda lang ng Diyos. Napag nalaman mo pala yung buhay ni Ate Feli, hindi pala to basta pangiti-ngiti lang, marami pala tong mga twist, di ba? Pag nalaman mo yung buhay ni Ate Myra, pag nalaman mo yung buhay ng ating pastor, parang ang pangit din yung buhay na hindi man lang nakaramdam ng mga twist sa buhay. Kaya, sabi nga, yung buhay natin ay pang maalaala mo kaya. Di ba? Kung gagawa ng title ang buhay mo, anong pangalan nito? Okay? So, accept God's dealing with you. Kasama po yan. The believing woman, connect with God. Make sure that you have faith enough in your prayer. Do not let anyone or anything hinders you for coming to Jesus. Malayo ka man sa Kanya, pwede kang manumbalik, lumapit muli, and let God be your first resort. Like King Saul, surround yourself with pleasant things and pleasant people who will minister to you. With this we're through. Psalm 73 verse 26. My flesh and my heart faileth. Manghihina ako, but God is the strength of my heart and my portion forever. Manghina man ako, God is my strength. At dumating man yung time ng kamatayan, God is my portion. Kasama niya ako forever. Yan po ang pinakang blessing ng isang nakakilala sa Diyos. Dealing with sickness and disabilities.